Hello mga kapito, kamusta po kayo? Bago tayo magpatuloy sa araw na to, ito sa ating usapang referee, gusto ko munang batiin ng Eid Mubarak ang ating mga kapatid na Muslim, maging sa Pilipinas o sa gitnang silangan at sa buong mundo. Eid Mubarak po sa inyo mga kapatid. Okay, so for today's video, pag-uusapan natin yung general principle ng cylinder principle. Okay, ito yung cylinder principle. Ito yung cylinder, ito yung kumbaga yung space na kung saan ka nakatayo. Okay, kung saan ka nakaposition, yun yung cylinder. Okay, ito yung space mo. So babasahin natin yung ano ba yung cylinder principle mga kapito. Okay, so cylinder principle, the cylinder principle is defined as the space within an imaginary cylinder occupied by a player on the floor. Okay, it includes the space above the player and it's limited to the front by the palms of the hands, the rear of the buttocks, and the side of the outer edge of the arms and legs. Okay, so ang position, bali ang position ng cylinder mo ay yung kamay mo ay naka ganito mga kapito. Okay, so hindi siya naka-extend ng gano'n, hindi siya nakalipa. So nakaganon lang, tapos naka-bend yung paa mo, naka-bend ng konti. Okay, ganyan. Tapos yan yung legal guarding mo. Okay, legal guarding position. Okay, pag ganyan. So the hands and arms may be extended in front of the torso no farther than the position of the feet. Okay, so kumbaga ganyan lang yung position mo. Okay, kung saan yung halimbawa yung paa mo, ganun din yung position ng kamay mo. Hindi siya, halimbawa yung paa mo naka-spread ng kaunti, so ganun lang siya. Okay, kumbaga proportion siya doon sa paa mo. Okay, mga kapito. So, the hands and arms may extended in front of the torso no farther than the position of the feet, with the arms bent at the elbows so that the forearms and hands are raised. The distance between his feet is vary according to his height. Okay, so nakadepende sa taas natin mga kapito. Okay, kung halimbawa medyo mataas tayo, siyempre medyo wide din yung ano natin ng kamay. Okay, yung space natin, kumbaga yung cylinder natin medyo wide din kasi malaki tayo eh. So ganyan. Okay, nakaganyan lang yung kamay niya ng defense. Okay, ng guarding, legal guarding position. Ganyan, nakabend ng konti yung paa, yung tuhod, at nakabukang konti yung paa. Okay, so kumbaga proportion siya. Kung gaano yung buka ng kamay mo dito, ganun din yung buka ng paa mo sa baba. Okay, so ganun, proportion siya. Okay, so punta tayo sa principle of verticality. Okay, so basahin natin mga kapito para maano natin yung rule na sinusundan natin sa FIBA rule. Ito yung nakasulat kasi sa rule. Okay, principle of verticality. During the game, each player has the right to occupy any position on the playing court not already occupied by an opponent. Okay, so pwede ka mag-occupy bilang halimbawa ikaw yung depensa, pwede mo occupy yung any space na nasa court. Okay, sa loob ng court. So this principle protects the space on the floor which is occupied by the space above him when he jumps vertically within the space. Okay. So
So, yan yung ano mo, position mo mga kapito. Kung saan ka nandoon, yun ang cylinder mo. Okay? Mag-umpisa sa baba hanggang sa taas. So, yun yung cylinder mo. Okay? Ganyan. Kung saan naka-position yung kamay mo at saka paa, doon din yung cylinder mo. Mula sa paa hanggang sa taas. Okay? Yun yung cylinder mo. Okay, so as soon as the player leaves his vertical position, okay, the body contact occurs with an opponent who had already established his own vertical position. The player who left his vertical position cylinder is responsible for the contact. Okay? So, halimbawa, naka-position ka na, legal guarding, okay? Tapos, yung opponent or yung offense, ikaw yung defense, halimbawa, yung offense, pumunta halimbawa sa kanan, okay? Pagpunta sa kanan, sinundan mo, tapos ikaw yung nag-foul. So, yun yung magkakaroon ng contacts. Okay? Okay. So, the defensive player must not be penalized for leaving the floor vertically with his cylinder or having his hands and arms extended above him within his own cylinder. So, ibig sabihin, hindi ma-charge yung isang depensa kung nananatili siya doon siya sa kanyang legal guarding position. Ganito yung legal guarding position niya. Okay? So, either mag-move yung opponent or nagdadala ng bola going to the right or going to the left, as long as na hindi siya lumalabas doon sa cylinder niya, position, okay, kahit gumagalaw siya, hindi niya in-extend yung kamay niya or yung paa or yung hips, so hindi siya ma-charge ng any penalties or fouls, halimbawa. So, doon naman sa offensive player, halimbawa yung nagdadala ng bola, so the offensive player, whether on the floor or airborne, shall not cause contact with the defensive player on a legal guarding position by using his arms to create more space for him, okay, and spreading his legs or arms to cause contact during or immediately after the shot for a field goal. Okay, so halimbawa ikaw yung offense, ikaw yung dadal ng bola. So, hindi ka pwede na gumawa ng scenario or moves na halimbawa, ihahawi mo yung depensa or itutulak mo para magkaroon ka ng space para makashoot. So, matcha-charge ka noon ng offensive foul. Okay? So, yan yung mga hindi mo dapat gawin bilang isang offensive player, okay, yung nagdadala ng bola. Hindi mo pwedeng kumbaga i-extend yung kamay mo, itulak mo yung opensa or i-ano mo ng paa mo, kakalangan mo ng paa mo para hindi makalapit sa yung depensa at para makashoot ka. So hindi pwede yon, matcha-charge ka noon ng offensive foul. Okay? So, kuha nyo ba mga kapito? Okay, so legal guarding position. Ito yon mga kapito. So, a defensive player has established a legal guarding position when, okay, ito yon, he is facing his opponent and he has both feet on the floor. Okay. So, ito yung legal guarding position mga kapito. So, nakaganyan yung kamay niya. Okay, ng depensa. Then, nakaharap sa
kanyang opensa. Okay? Yan. Naka-establish yung dalawa niyang paa, both feet on the floor, at saka nakaganyan na position. Okay? So, yun yung legal guarding position. Hindi nakadipa or nakataas or ganito. Okay? So, ganito siya. Yan yung legal guarding position. Mga kapito. Okay? Kuha nyo ba? So, the legal guarding position extend vertically above him. Okay? From the floor to the ceiling. He may raise his arms and hands above his head or jump vertically, but must maintain them in a vertical position inside the imaginary cylinder. Okay. So, malinaw mga kapito. Yung legal guarding position ay pwede ka lang gumalaw within yung cylinder mo. Okay? Nakaganon. Okay? Pwede mo siyang itaas. Pwede mo siyang ganyan. Okay? Ibaba. Yan. Yan yung cylinder mo. Pag lumabas ka sa cylinder mo at nagkaroon ng contact na ikaw yung nag-initiate, so, ma-charge ka ng foul. So, para hindi ka ma-charge ng foul, yung legal guarding position, tamang pagbabantay, nakataas yung kamay ng ganito, okay, nakabend yung paa at medyo naka-wide yung paa at naka-bend yung tuhod, nakaganyan yung kamay. So, yan yung legal guarding position. Okay? Taas, baba, that is your cylinder. Okay. So, pag lumabas ka sa cylinder mo at mayroong contact, so, mag-charge ka doon. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? So, mayroon tayo na pagbabantay na yung, kumbaga, yung may dalang bola. Okay, so, guarding a player who control the balls. Okay. Kasi dalawang klase ito mga kapito. Yung mayroong nagdadala ng bola, na ikaw yung nagbabantay, or yung walang dalang bola. Okay, so, without the ball. So, unahin natin yung guarding a player with control the balls. Okay, so, when guarding a player who controls or holding or dribbling the ball, the element of time and distance do not apply. Ano po ito mga kapito? So, basahin natin. So, the player with the ball must expect to be guarded and must be prepared to stop or change his direction whenever an opponent takes an initial legal guarding position in front of him, even and this is done within a fraction of a second. Okay. So, bilang may dala ka ng bola sa natural, babantayan ka ng depensa. Okay? Babantayan ka ng depensa na yung elements of time and distance ay hindi siya ma-apply. Ano yun mga kapito? So, ibig sabihin, pwede kang bantayan na closely guarded na tinatawag. So, malapit. Malapit yung defense sa offense. Okay, ikaw yung dadalang bola. So, yung defense malapit sa'yo. So, kung saan ka pupunta, nandoon yung depensa. Okay? Kasi nandoon sa yung bola eh. So, either punta siya ng kanan, punta siya ng kaliwa, nandoon yung depensa. Nagbabantay sa'yo. Walang hindi ka bibigyan ng time and space. Elements of time and space. Okay? So, ibig sabihin, ikaw yung dadalang bola, hahanap ka ng lugar or ng space na pwede kang lumusot. Okay? Or pwede mo siyang ipasa para hindi ka na mabantayan. Or yung depensa, hindi na sa'yo makaka-focus ng maigi kasi nga wala na sa'yong bola. So, kumbaga babantayin ka naman ng depensa. So, ano lang, kumbaga normal lang ang pagbabantay. Unlike na may dala kang bola, syempre, natural gusto ng depensa na makuha yung bola sa'yo. Okay?
So, talagang, kumbaga, babantayan ka bilang ikaw yung nagdadalang bola, babantayan ka ng depensa na hindi ko consider yung tinatawag na elements of time and distance. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? So, sige, ito yung ano, ito naman yung guarding a player who does not control the ball. Okay? Kumbaga, wala siyang dalang bola. So, basahin natin mga kapito. A player who does not control the ball is entitled to move freely on the playing court and take more or take any position not already occupied by another player. So, maliwanag mga kapito. Halimbawa, hindi naman siya nagdadalang bola. So, freely. Kumbaga, pwede kang, kahit saan pwede ka pumunta. Okay? Hindi siya mako-consider yung ano, yung elements of time and distance shall not apply. So, when you're guarding a player who does not control the ball, the elements of time and distance shall not apply. Okay, so ibig sabihin, hindi siya tulad doon sa ikaw yung nagdadala ng bola, talagang ano ka, closely guarded ka noon. Pero, kung hindi ka nagdadala ng bola, so hindi siya magiging ganon yung pagbabantay sa'yo. Kumbaga freely ka na makakagalaw. Okay? So, yung depensa, dapat i-consider mo yun. Yung pagbabantay na parehas kayo makakagalaw ng maayos. Kumbaga, makakapunta kayo sa mga area na gusto nyong puntahan. Okay, a defensive player cannot take a position so near or so quickly in the path of moving opponent. Okay? And that the latter does not have sufficient time or distance either to stop or change his direction. Okay, so yun nga yun mga kapito. So hindi ka pwedeng, halimbawa ikaw yung depensa, bigyan mo siya ng space, yung offense, okay? Yung pensa. Bigyan mo siya ng space kung ikaw yung nagdidepensa. So, hayaan mo siya kung saan niya gustong pumunta. Either sa kaliwa or sa kanan. So, malaya siya makakagalaw. Okay? So, may elements of time and distance, kumbaga. Hindi siya closely guarded. Okay? So, ito yun. If a defensive player does not respect the element of time and distance and taking his initial legal guarding position and contact with an opponent, of course, he is responsible for the contact. Okay. So, kung ikaw yung depensa at hindi mo siya binibigyan ng space, okay, or time na makagalaw yung opensa, so, kung magkaroon ng contact, mapapaul ka doon, mga kapito. Okay? Ikaw yung defense, ikaw yung magkakaroon ng contact. Magkakaroon ka ng violation. Once na nagkaroon ka ng contact doon sa defensive or offensive. Okay, so once a defensive player has established an illegal guarding position, he may move to guard his opponent. Okay, he may prevent him from passing by extending his arms, shoulder, hips, or legs, and his spot. He may turn within the cylinder to avoid injury. Okay, kung ikaw naman yung offensive or defensive player, pag hindi mo siya kumbaga binigyan ng pagkakataon yung offensive na makagalaw, okay, so once a defensive player has established an initially legal guarding position,
he may move to guard his opponent. Okay? So, he may not prevent him from passing by extending his arms, shoulder, hips, or legs in his path. He may turn within a cylinder to avoid injury. Okay, halimbawa, ikaw yung depensa at naka-establish ka na ng initial legal guarding position mo. Okay? Tapos yung opensa, papunta sa'yo. So, pwede mo siyang bantayan, pero hindi ka pwedeng gumamit ng i-extend mo yung, halimbawa, yung kamay mo, gaganunin mo yung depensa. So magkakaroon ka ng violation. So magkakaroon ng contact. Okay, so hindi mo pwedeng i-extend yung halimbawa yung elbow mo, ayan, or yung hands, or yung hips mo, igaganon mo, or kaliwa or kanan, or yung paa mo i-extend mong ganon, or yung tuhod. So, pag ikaw yung gumawa ng ganoon, kahit na nasa legal, nagkaroon ka na ng legal or initial legal guarding position, basta nag-extend ka ng part ng katawan mo, within, doon sa cylinder mo, so ikaw yung matcha-charge ng foul. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? So, kailangan, within the cylinder, imaginary cylinder mo lang, doon ka lang. So, kahit gumalaw ka pa kaliwa or pa kanan, basta nakaganon yung posisyon mo. Okay, pwede mong itaas kasi yung space naman na yan ay para sa yan. Sa nagdedepensa. Okay, yan, yung sa'yo. Pero, outside that cylinder, so, pag ikaw yung gumawa ng contact, foul yun. Okay, makakaroon ka ng violation dun, mga kapito. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? Sana kuha nyo. Okay. So, ito, yung a player who is in the air. Okay, ito naman yun mga kapito, yung nasa air eh. Halimbawa, a player who has jumped into the air from a place on the playing court has the right to land again at the same space. Okay? So, halimbawa, ako yung depensa, tumalon ako para magdepensa. So, pagbagsak ko, doon pa rin yun. Akin pa rin yung position na yun. Okay? Kumbaga yung, ano ko yun, cylinder. Akin yun. Okay? Then, he has the right to land on another place on the playing court, provided that the landing place and the direct path between the takeoff and the landing place is not already occupied by any opponents at the time you take off. Okay. So, halimbawa, ako yung tumalon. Pagbagsak ko, dapat wala akong mababagsakan. Okay? Pwede akong, halimbawa, tumalon ako dito sa part na to, at pagbaba ko dito na sa kaliwa or sa kanan or sa unahan or sa likuran. So, okay yun, walang problema. As long as na hindi yun na-occupy ng depensa. Okay, kung halimbawa, ng depensa kasi ako yung opensa. Ako yung depensa pala. Okay, so pagtalon ko, dapat wala akong maapakan or matamaan na kakampi ng opponent. Okay, ng opensa. Okay, so kailangan clear yung area na babagsakan ko. Okay, either right, left, or sa unahan or sa likuran. So, kailangan clear. So, matatawag na space ko pa yon kasi wala pang nakapag-occupy doon. Okay? So, if a player has taken off and landed but this moment caused him to contact an opponent who has taken a legal guarding position beyond the landing place, the jumper is responsible for the contact. Oh, ito na yon mga kapito. So, ibig sabihin, pag legal guard, tumas ako or tumalon, tapos, pagbagsak ko, may nabagsakan ako,
So, ako yung ma-charge na foul. Okay? Ako yung magkakaroon ng violation. Kasi, may legal guarding na doon sa area na nandun na. Kumbaga, nasa tama siya na cylinder niya. Cylinder niya yon. So, pinasok ko yung cylinder niya. So, ako yung ma-charge. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? So, an opponent may not move into the path of a player and the player has jumped into the air. So, okay. So, halimbawa, tumalon ako, tapos, yung opensa, hindi siya pwedeng pasukin niya yung space ko. Kumbaga, doon sa area ko, na tinalunan, hindi siya pwedeng pumunta doon. Kasi ang mangyayari, moving under a player who is in the air and causing contact is usually unsportsmanlike foul, and a certain circumstances may be disqualifying foul. So, delikado yon mga kapito. Okay? So, halimbawa, tumalon ako, tapos yung ako yung depensa, tapos yung opensa, inoccupy niya yung space ko na alam niya na doon ako babagsak. So, problema ang mangyayari doon mga kapito. Kasi either ako ay pwedeng ma-injury kasi pinasok niya yung area ko, kumbaga yung cylinder ko na alam niya doon ako babagsak, pinuntahan niya or accidentally na napuntahan niya, palagay natin. So, kung sino yung umoccupy doon sa space na babagsakan ko, supposed to be, siya yung may contact. Okay? So, bawal yon mga kapito. Kasi, halimbawa, tumalon ako, okay? Then, pinasok nung opensa, o yung space ko. So, talagang may tendency na pwedeng mapilayan, okay? Or maging worse pa kung ano pa yung mangyari. Kasi, hindi nirespeto nung opensa yung space na babagsakan mo na dapat space mo na yon. Okay? So, once na pinasok yon ng opensa, okay, yung space mo, na habang nasa area ka, so, may contact yung opensa. Okay? So, pwede pa siyang depende sa gagawin niya doon. Halimbawa, sinahod ka, talagang sinadya, so, pwedeng unsportsmanlike hanggang sa ma-disqualifying foul, hanggang sa ma-thrown out na siya. So, depende doon sa ginawa niyang scenario. Okay? So, siguro yan lang po muna mga kapito ang ating pag-usapan ngayong araw patungkol sa cylinder principle. Kasi minsan nagtatanong tayo, bakit ref, bakit foul ako? Okay, so yun na yung mga nabanggit natin na mga pwede at hindi pwedeng gawin ay doon na yun yung papasok yung mga violation at hindi violation. Okay, yung legal guarding mo, yung cylinder mo, at saka yung legal guarding position na pwede or hindi pasukin. Pwedeng pasukin at hindi pwedeng pasukin. So, sana may natutunan tayo mga kapito, kahit konti, sa ating sinishare na video. Sana nakuha nyo mga kapito. So, maraming pong salamat sa patuloy na panonood at suporta dito sa ating usapang referee. Maraming pong salamat mga kapito. At muli po binabati ko po ng Eid Mubarak ang ating mga kapatid na Muslim saan man dako ng mundo. Okay, maraming pong salamat and God bless everyone. See you on my next video mga kapito.